Okay, so pag-usapan po natin yung pag-elect kay Senator Gatchalian as the new Senate President po of the 20th Congress kanina June 17, 2026 sa special session po na pinatawag ni President Bongbong Marcos. So for today po, explain ko sa inyo kung ano yung posibleng epekto nitong pag-elect kay SP Gatchalian dun po sa final na kaso ng Cayetano Block against the Gatchalian Block kahapon June 16, 2026, yung petition for certiorari and prohibition po nila sa Supreme Court. And then pangalawa po, may i-explain lang din ako sa inyo na nakita ko lang or na-observe ko lang po sa actions nitong block nila Senator Gatchalian compared dun sa actions ng Cayetano Block in relation po sa pag-amend ng rules at mga certain parliamentary procedures. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasibor, at yan po ang video natin for today. Okay, so for the facts of our case po, today, June 17, 2026, officially elected na po si Senator Sherwin Gatchalian kanina dun sa special session ng Congress with a vote of 13. So yung nangyari po, nag-appear or pumunta rin si Senator Joel sa special session. So siya po yung pinaka pang 13 na naging part ng new majority nila Senator Gatchalian. So in summary po, it is basically the group pa rin nila Tito Soto plus si Senator Escudero at si Senator Joel Villanueva yung lumipat na sa new majority na block. So kung ako po ang tatanungin ninyo, legal naman po yung pag-elect kay Senator Gatchalian kasi pasok na talaga dun sa majority of all members na quorum requirement and voting requirement. So like what I have previously explained po in numerous past videos, pag basihan po or pag pinapag-usapan majority of all members po yan of the number 24 kasi kahit na nga po detained or allegedly in hiding yung senator ay they are still considered as part of the Senate membership kasi senator pa rin po sila. Therefore, kasama pa rin po sila sa bilang para ma-establish yung number na majority of all members. So yun nga po, since 13 yung nag-constitute ng quorum at nag-elect kay Senator Gatchalian, edi pasok na po talaga or sumunod na po talaga sila sa constitutional and Senate rules requirement in relation to election of officers. Okay, so in very simple terms, valid na po yung pag-elect kay Senator Gatchalian. And then yung next lang po na masasabi ko dyan ay gusto ko lang din po i-share tong photo post ko na to. So kita niyo naman po siguro, no? So yung kinaption ko dito, hirap maging politiko, no? Lalo na pag senador since ang konti ng membership, magkaaway nung isang araw tapos hug-hug the next day with the message of para sa taong bayan. Kaya lumipat dun sa kabilang grupo. So I am just stating this kasi mahirap din po talaga yung trabaho ng politiko, yun nga, lalo na pag senador kasi sobrang konti lang po talaga ng members sila. So very big deal or malaking factor po yung lumipat yung isa or dalawang senator kasi naka-apekto na po talaga yun sa majority versus minority composition nila. And yun nga, di ba, previously si Senator Joel, Senator Escudero was with the block of Senator Cayetano. Tapos si Senator Joel pa nga yung naging acting majority leader noon for Senator Cayetano. Tapos bigla ngayon, nandito na siya sa kabila. Tapos he was elected pa as deputy majority leader. So yan lang po, kung ako po ang tatanungin, para siyang awkward in a way, di ba? Kasi majority leader ka sa kabila, tapos dito deputy majority leader ka rin. So, paano ba binabalance talaga to ng mga senators natin yung ganitong mga political positions? And alam ko sinasabi usually ay political lang naman yan. Pero sa atin kasi na hindi talaga tinitingnan to na political point of view lang, medyo off po tingnan kung ako yung tatanungin ninyo. And this is actually one of the reasons kaya hindi rin po ako excited bumalik talaga into an elected office. Kasi na-try ko na rin naman po yan sa Congress before for 3 years. So although sa Congress, hindi ganun ka mapapansin ka talaga kasi you are only one of 300 plus members. So pwede ka medyo mag-low profile lang, magtago-tago, hindi masyado makialam sa mga national political issues. Pero sa Senate nga po, since konti lang sila, ay talagang big deal yung actions mo. So yan lang po, yung very interesting po na ma-take note lang natin kasi ang hirap din ito ng mga decision making nila. Ano kaya yung mga factors na kino-consider po talaga ng senators natin para mag-switch ng sides after yung affiliation and pag-work with nila nung kabilang grupo. Okay, so yan lang po. Ngayon punta tayo sa next question natin kung ano kaya yung posibleng epekto nung pag-elect kay Senator Gatchalian dun na sa petition for certiorari and prohibition na final lang po kahapon June 16, 2026 ng Cayetano Block.
Okay, so para po mas maintindihan nyo talaga yung kaso na final kahapon, June 16, 2026 ng Cayetano Black, you may watch this video po. Itong may title, Cayetano Black Files Supreme Court Case versus Gatchalian Black. Ano ang posibleng mangyari? Kasi diniscuss ko po yung klase ng kaso na final nila Senator Cayetano et al. So feel free to watch this na lang po para maintindihan nyo talaga. And going back to the question kung ano po yung posibleng epekto, yung una po na klaro na talaga ngayon ay na-resolve na talaga yung Senate leadership issue. Kasi previously, di ba si Senator Gatchalian was elected Senate President pro tempore with 12 votes lang, tapos yung quorum lang nila noon ay 12 din. So kung ako nga po ang tatanungin nyo, like what I have previously explained already repeatedly, ay questionable po yung ganong pag-elect kasi sa Senate rules, internal rules sila nakalagay, majority vote of all members din. Pag-election of officers ang pinapag-usapan as to the quorum at yung pag-elect po ng Senate pro tempore. Tapos yung internal rules nga po ng Senate, di ba, that emanates from the Constitution. So kung violate mo po yung Senate internal rules, that is in effect violating din po yung constitutional mandate na paggawa nung internal rules ng Senate na yon. Okay, so yan po yung position ko as to that. Pero since yun nga po, kanina ang pag-elect kay Senator Gatchalian ay 13 senators already, therefore, valid and legal na po talaga yung election niya. So yung next question naman dyan, pwede ba talaga mag-election sa special session? Dito ko naman po yan na-explain sa video na to. So you may watch this na lang po for a more detailed explanation. Pero in summary ay pwede po yun kasi wala namang nakalagay na prohibition. Ang nakalagay lang, the President may call a special session. So therefore, following the doctrine of necessary implication, lahat ng functions and powers ng Congress na hindi nakalagay sa batas or silent po yung batas ay considered na impliedly pasok din dun sa special session kasi it is necessary para makafunction yung Congress dun sa special session na yon. Okay, so yan po yung mga preliminary matters as to that question. So yun nga po, ang klaro lang talaga ay na-resolve na yung Senate leadership issue. So ang next issue dyan is whether or not pwede pa ba to desisyonan ng Supreme Court. So meron naman pong guidelines or jurisprudence regarding that. Kasi yung pwede argue dito ngayon, moot and academic na yung Senate leadership issue, di ba? Kasi due to the events kanina, na-resolve na nga. So pag na-resolve na yung Senate leadership issue, meron pa bang issue talaga na kailangan ayusin yung Supreme Court? So if you actually watch my video po kahapon and then if you read the actual petition nila Senator Cayetano, kung ako po ang tatanungin ninyo, posible pong pumasok yung petition nila dito po sa mga naka-highlight na exceptions to that principle na moot and academic. Kasi kung tingnan po ninyo dito, however, the moot and academic principle does not automatically dissuade the courts from resolving a case. Under the following instances, letter A, there is a grave violation of the Constitution. Letter B, the situation is of exceptional character and paramount public interest is involved. Letter C, the constitutional issues raised requires a formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public. And letter D, the case is capable of repetition yet evading review. So kung titingnan po natin, kung ako po nga po ang tatanungin ninyo, posible po talagang pumasok dito yung petition ng Cayetano Black. Kasi number one, it involves a constitutional issue. So kung tatanungin nyo po sila Senator Cayetano, ang position nila niyan ay may grave violation of the Constitution yung Gatchalian Black kasi questionable nga yung pag-elect sa kanya as the Senate pro tempore at yung pag-designate sa kanya as acting Senate President. Tapos letter B, the situation is of exceptional character and paramount public interest. So alam naman po natin na exceptional siya kasi yung basis po na ginagamit ng Gatchalian Black is the Avellino case pa 1949. Currently, we are already in the year 2026 at yung constitution po natin is the 1987 constitution. So it is ripe na po talaga na maglabas ng bagong jurisprudence yung Supreme Court para ma-update na po yung mga legal principles in relation to quorum and voting requirements na papasok na talaga sa 1987 constitution at sa current circumstances po ng Senate natin. At kung nakasubaybay po kayo sa issue nito, sigurado po ako masasabi nyo na it is a issue that has paramount public interest considering, di ba, nagkagulo na nga po yung taong bayan for ilang weeks kung paano talaga yung proper interpretation ng quorum at ng voting requirements. At ang dami na pong mga experts na lumabas from different lawyers at from mga Facebook, TikTok, and YouTube lawyers. Okay, and then letter C, the constitutional issue raised requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public. So yun nga po, di ba, nagkagulo na tayo kasi yung guidelines po ay luma na, 1949 pa, based on the 1935 Constitution. So it is ripe na nga po na maglabas ng bagong controlling principles para po mag-guide yung bench, bar, and the public ng Supreme Court decision. Diba? And then letter D, the case is capable of repetition yet evading review.
Possible naman po siya umulit, tapos yun nga based on kung gaano kabilis yung mga nangyayari sa legislative practice, sa parliamentary practice, ay minsan hindi na talaga nahabol ng Supreme Court, di ba? So yan, pwede siya mag-umulit ulit tapos hindi pa rin ma-review or ma-desisyonan ng Supreme Court. So overall, in summary po, tingin ko posible pa rin tong desisyonan ng Supreme Court kasi mataas po yung chance na papasok sa exceptions na to yung petition na final ng Cayetano Black kahapon. Kahit na po resolved na yung issue dun sa Senate leadership issue. Kasi hindi lang naman po Senate leadership issue yung constitutional issue dun, kundi yung formula din po sa quorum requirement, sa voting requirement, at kung paano ba talaga i-interpret yung full membership of the Senate. Kasi yung situation nga ngayon, si Senator Jinggoy is detained, preventively suspended, tapos si Senator Bato is allegedly in hiding, kung whether or not kasama pa ba talaga o hindi sila sa bilang. So maganda rin po yun madesisyonan ng Supreme Court dun sa petition na yun. Okay, so yan lang po. Ngayon punta naman tayo sa last discussion natin, which is yung ipapakita ko lang po sa inyo para ma-compare nyo po yung mga parliamentary practices at actions nung Cayetano Black and the Gatchalian Black in relation po sa pag-amend ng rules ng Senado. So break lang po muna tayo mga kataong bayan Seymour kasi gusto ko lang po pasalamatan kayong lahat. We have recently crossed po 450,000 subscribers sa YouTube. Currently 456 na po. Maraming salamat po sa suporta. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, hopefully you can consider subscribing kasi libre po yung YouTube subscription ko. And then kung gusto nyo naman po ng behind the scenes /Maritesan, sa Facebook naman po kayo mag-follow. Okay, so yan lang po. Again, maraming salamat po sa suporta. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. So this is in relation po dito sa online voting na supposedly amendment na i-introduce nung Cayetano Black para sa impeachment trial and other proceedings nung Senate. Tapos biglang nag-walk out po yung Gatchalian Black before. So ang masasabi ko lang po dito, yung dating po kasi sa akin talaga ng Gatchalian Black. So this is with all due respect to them po, pati yung mga supporters nila. Ang pinoportray po kasi nilang image based on all my observations sa action nila ay parang ang babait po nila. Yun yung image po talaga na nakikita ko. Yung, in simple terms, para silang pa-good boy or pa-virgin po na image yung gusto nila ipakita sa public. Pero kung titingnan lang po kasi talaga natin in a logical and a reasonable point of view yung actions po nila, ay despite nga po dun sa quote-unquote pa-good boy or pa-virgin image nila, ay pwede po talagang matawag na hypocrisy yung ginagawa nila. So dito po as an example yung pag-amend ng Senate rules. So kung maalala po ninyo, 'di ba yung Cayetano Black nga, they wanted to introduce yung online voting, online participation ng mga senators na wala sa Senate plenary. And ang benefit niyan most likely ay para po talaga sa mga detained senators at yung mga allegedly in hiding senators para makaparticipate sila. And then yung argument po nung Gatchalian Black during that time ay dapat daw muna idaan sa Committee on Rules before pagbotohan yun. Kaya, di ba, na-delay yun siya ng halos 2 weeks. Tapos inulit na lang ni Senator Marcoleta yung motion niya. And then pag ulit ni Senator Marcoleta ng motion, gusto pa nila mag-debate. Tapos nagkakagulo na sa plenary nun. And then si Senator Cayetano wanted to put into a vote kung whether or not i-take up ba nila dun sa plenary kahit na hindi dumaan sa Committee on Rules. Take note po pala, yung motion lang talaga ni Senator Cayetano doon is not to approve or disapprove pa yung actual amendment. Kung i-take up ba nila or hindi, yun pa lang po talaga yung issue doon. Pero yun nga po, nagkagulo na doon sa plenary. Tapos yun yung nagkaaway pa between Senator Pangilinan and Senator Legarda. Until eventually it led po to the walkout nung Gatchalian Black. So in that situation po, makikita natin na pinagbigyan, pwede natin sabihing pinagbigyan ng Cayetano Black yung Gatchalian Black dun sa online voting and online participation na supposedly amendment. So ngayon po, i-compare naman natin yung actions ng Gatchalian Black dun sa June 3, 2026 session nila kung saan nag-amend sila ng rule na pwede palitan yung presiding officer. Okay, so ito po yan. Session number 69, June 3, 2026. And this is from the Senate of the Philippines YouTube account. So si Senator Mig Zubiri po kasi yung elected majority leader nila. So i-play ko lang po para makita ninyo. PS Resolution number 432. This is the resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. I move to adopt PS Resolution number 432. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Okay. President,
So kung makita po ninyo, June 3, 2026, doon nila pinresent sa plenary, doon din nila inadopt, tapos doon nila inapprove. So alam ko ang unang counter dyan ay wala namang nag-object kaya nagtuloy-tuloy sila. Pero yung point ko lang po, tatandaan natin yung nagsabi kasi na kailangan dumaan muna sa Committee on Rules yung mga amendment ng rules ay yung Gatchalian block mismo. Sila po yung nag-insist noon nung panahon nila Senator Cayetano. So kung makita nyo dito, sa kanila, hindi na kailangan dumaan bigla ng Committee on Rules. Again, alam ko sasabihin nyo walang nag-object, pero kung talagang sumusunod ka lang sa rules na ikaw mismo yung nag-i-insist before, eh hindi na dapat kailangan, di ba, na may mag-remind pa sa'yo or may mag-object. Kasi yun yung pinapaniwalaan mo po na rule, di ba, na kailangan idaan pa sa Committee on Rules. So yan lang po, I believe kayo naman po, ma-observe ninyo yan and you can come up with a reasonable conclusion kung ano yung naging actions ng dalawang blocks na to in relation to parliamentary practices. And then para klaro po talaga tayo, ipakita ko lang din yung sa Senate website mismo. Kasi I had to make sure kung talagang nung June 3 lang ba yun na file or pinresent na ba yun in past days or past sessions ng Senate. So dito po makikita ninyo Senate Resolution number 430, it was filed June 03, 2026 lang. Tapos kung makita nyo dito sa next naman po, it was adopted June 3, 2026. So same day delivery po yung nangyari nung sila na yung nagpe-preside. Diba? Again, although walang nag-object, pero kung naniniwala ka na yung rule nyo nagsasabi idaan sa Committee on Rules, edi kung talagang good boy ka, ay idadaan mo muna dun, 'di ba? Sa Committee on Rules kahit na walang nag-object. Yan lang yung masasabi kong hypocrisy nga in a way, yung actions kasi pag dun sa kabila dapat stricto pero sa kanila pwede na kasi sila yung gumawa siguro kaya pwede na same day delivery yung pag-amend ng rules. 'Di ba? So yan lang po kaya off po talaga sa akin yung mga pa-good boy / pa-virgin na image quote and quote po. Don't forget in politics kasi kung ako lang po tatanungin nyo, wala naman talagang totoong good boy / virgin sa politics kasi yung mere act pa lang na flip-flopping yung pag-treat mo sa mga politicians, public servants, that's already morally incorrect eh, 'di ba? Although pwede sabihin politically correct yun siya, pero politically correct does not always mean na morally correct yun siya. So yan lang, kaya mahirap yung mga ganong branding. Dapat sana magpakatotoo na lang tayo tapos mag-focus on actual issues at i-address directly despite the imperfections of individuals or public servants natin. So yun lang po, let us always call a spade pag kailangan. Yun yung pinaka-point ko talaga dito. Kasi again, mahirap po yung mga pa-good boy, pa-virgin image. Pero in reality, alam naman natin, politiko to silang lahat eh. Okay? And then as a closing remark po, ang masasabi ko na lang kung frustrated kayo sa mga actions ng senators natin, yung pinaka-immediate po talaga na remedy natin dyan is to exercise our right to vote come the 2028 election. So yung mga hindi pa po nagparehistro dyan, kung nagagalit na kayo sa mga actions ng government natin, maybe it's about time na mag-participate kayo actually sa voting process. Kasi yun po yung karapatan na binigay sa atin para labanan yung mga politicians and or public servants na hindi tayo sang-ayon or pabor sa actions or policies nila. Okay, so yan lang po ang i-explain kong remedy. Wag na yung other remedies kasi baka maano pa tayo dito eh. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!